stop. Ito mga to talagang very ano no. So coach, ano pa yung mga ano natin sa tingin mo na kailangan ng Pilipinas para mas lumawak, mas maging marami ang mga Pilipinong sumali dito sa sports niyo? Siyempre number one po, suporta talaga, no? Suporta ng ating government at saka ng mga private sectors, lalong-lalo na yung mga brands na nagsusupport sa memory sports. Kasi napakalaki po talaga ng potential ng mga Filipinos na mag-perform ng maganda sa international competitions. So, syempre, ang international competitions, may kaiba niya na expenses. So, hopefully, in the coming months or sa mga susunod na even years, magkaroon na kami ng regular supporter ng ating mga competitions. May tinatawag ba kayo dyan, coach, na parang center training center, no? Kunyari, baka yung mga anak ng nakakapanood sa atin, interesadong ilagay yung mga anak nila sa sports mo. Saan sila pupunta? Currently po, training namin nangyayari ay online din. Dahil gusto namin mas malawak po yung ma-reach natin sa Filipino. So, sa The Brain Republic Facebook page, doon po sila pwedeng mag-inquire ng ating memory sports training. At ako naman po personally, hindi lang sa sports, no, parang memory enhancement for daily life use, for work or business ba yan, trabaho. Nagta-travel po ako sa buong Pilipinas. So lumilipad po ako normally either once a month or every other month para turuan po yung mga kapwa natin Filipino, hindi lang mga bata, pati yung adults, paano nila magamit yung memory nila. Do you think, coach, itong classic sports makakatulong para dun sa mga matatanda natin na, di ba, may sakit na malilimutin na, ganyan. Pwede pa ba na ma-develop para matanggal yun? Okay po. As long as yung adults natin ay wala pang dementia or Alzheimer's, pwedeng makatulong ang memory sports. To share with you, no, sa Asian Championship natin noong 2023, ang eldest participant natin ay 70 years old. 7-0. So marami po kaming mga competitions na napuntahan din internationally na may players na 60 plus years old or 70 plus years old. And meron silang score. Hindi siya yung parang saling ket-ket lang na score. Kaya pa nilang mag-remember talaga ng information with proper training. That's good. Gab? Second batch of questions naman, Coach AB. Ito malaking tulong itong online training na ito para at least yung mga nasa probinsya at may stable na internet connection, example, kung taga Visayas ka, kung taga Mindanao ka, para at least ma-advance nila yung skills nila as being a memory athlete. Do you think with this kind of training na online muna, may mga kabataan na rin na mag-gain interest nga dito sa sports? Yes, no. Yung iba po nagsisimula sa online and then eventually nakakasama din namin sila sa competition. Katulad nung nakaraang taon, may kasama kaming player na galing Cebu. So nag-train lang siya ng online pero sa face-to-face competitions or even online competitions, lumalawak sila. Tapos, netong mga nakaraang buwan, meron din akong kausap sa Davao. So we are planning to bring the competition there din, face-to-face din. So magkukonduct din kami ng training sa Davao. At yun nga, hopefully sa iba't ibang panig pa ng Pilipinas. Nabanggit mo kanina, Coach AB, yun sa cheating, no? At alam ko, isa sa mga pinakamatinding problema pagdating nga sa iba't ibang memory sports, especially yung chess, yung cheating, ika nga, panghopya. With this kind of program na ipapatupad ninyo, do you think mababawasan natin ang insidente ng cheating dito sa ating mga national competitions na rin? Yes po. No? Sa Philippines, we are proud and we are confident na kilala po tayo sa buong mundo with integrity. So mahigpit po tayo pagdating sa competitions or cheating. In case magkaroon ng ganong case,
automatic disqualified sila dun sa event at hindi sila magkakaroon ng medal kung sakaling potential medalist sila. So far, hindi naman po tayo nagkaroon pa ng problema sa cheating sa ating memory sports competitions dito sa Pilipinas. Ano yung next international competition na aabangan ng ating teams after nito? Ang aabangan nila ay ang Asia Open Memory Sports Championship na gaganapin sa India ngayong November. November pa. So, sabihin natin, with 2 months of preparations, at ito nga yung pinaka-tune up nila, do you think kaya pa ba natin makapagkuha na mas marami pa mga medals sa ating mga players natin and even ma-earn nila yung titles? Kasi si Chloe Andrea, si Chloe, yung isa sa mga members yan, kapatid ni Charles, Grandmaster of Memory last time. At inaasahan natin na mas marami pa iba pa mga memory sports ang mag-gain ng titles along the way. Yes, kahit na may 2 buwan na lang kami halos or less than 2 months na training, mas dadalasan namin yung competition trainings natin, no? Lalo na papalapit na yung event. At bukod sa Grandmaster title, hindi lang naman yun, meron pa rin tayong mga individual events na potentially yung ating mga players sa Philippines, pwede pa rin silang makakuha ng medalya. Napakataas ng chance na makakuha ng medals ng ating mga Philippine players doon sa iba't ibang individual categories. Kasi isa sa strategy natin ay, katulad ng tanong kanina, ano ang favorite sport nyo? Anong category? Kung ano yung strength nila, doon natin sila inaasa. Kailangan exceptional sila doon sa specific category nila. So yung 2 players na kasama natin will be part of the team na o meron na tayong lineup? Malalaman natin ang final lineup, no, after pa ng ating Memory Sports Championship. Siyempre, i-assess natin yung kanilang performance after ng competition natin. Okay, sa 2 nating mga members, Charles, do you think kaya ba natin ma-sustain pa lalo ang growth ng memory sports natin considering ang dami tayong mga Pilipino ang nag-excel na dito sa competition? What I think po is that memory sports will continue to grow in the Philippines, especially aiming at the youth, because memory sports, in my opinion, really helps with school, and as Coach AB said earlier, it also really helps with adults, or maybe older people, to help with their memory, especially that they may be getting more forgetful, or people who may naturally be forgetful. Okay, kay Patricia, same question po. I think nakakatulong din po yung ginagawa po nila coach na parang may connections po sila sa mga schools, parang sa Bulacan po. Because parang being clubs po siya or organizations sa mga school ay mas makakaroon po ng interest yung mga mas bata po na students para parang mas pag tumanda po sila, parang syempre po, mas gagaling na din po sila. Okay, last question kay Coach AB. With this upcoming Philippine Championships na gaganapin na this Saturday sa Lasal Green Hills, aasahan pa ba natin na mas marami pa tayo mga Pinoy ang magpapagalingan niya dito sa sport, na memory sports, at kaya ba natin masustain pa lalo yung growth niya, gaya ng sinabi ng ating mga 2 bisita? Thank you. Yes, no. Ito yung target natin sa 7 Philippine Memory Sports Championship is to continue promote yung ating event, makita ng mga players and even yung ating mga viewers yung advantages, effect nito sa mga manlalaro, positive impact nito sa kanilang performance, hindi lang sa sports, pati sa education, and yung continued growth nito sa Pilipinas, hindi lang sa bata, pati sa adults. Kasi minsan, di ba, pag sports, karamihan sa sports natin, minsan yung mga younger generation or school, it will also be interesting na for our